Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1276, ang kaguluhan ni Bahwang. Ang ikatlong tiyuhin ni Chi Tianshu ay tumanggo at naglabas ng ilang malalaking gintong tanikala. Mamatay. Galit na sigaw ng ikatlong tiyuhin ni Chi Tianshu. Ang milyon-milyong gintong kadena ay agad na pinalibutan ang lahat. Sword Assassin. Sina Jian Lingkong at Jian Lingxiao ay umatake din. Dalawang matalim na espada ang gumalaw patungo kay Chi Tianshu at sa kanyang ikatlong tiyuhin. Tumigil ka. Ang dalawang cultivator sa tuktok ng patong ng Zunchi ay walang makitang sinuman, tanging mga tanikala lamang ang nakikita nila. Place rate. Ang mga tunog ng metal na tugtog ay umalangaw. Ang dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay mukhang masama ang loob. Masyadong solid ang mga kadena, hindi maputol ng kanilang espada si Chi. Ang isang solong chain attack ay hindi masyadong malakas na nag-iisa, ngunit mayroong milyon-milyong mga ito. Ang mga kadena ay nagpatuloy na naglalabas ng mga tunog ng metal na tugtog habang pinapagana nila ang deployment spell, ngunit hindi nagtagal ay naputol ito sa ilalim ng mga kadena. Tito, huwag mo silang patayin, hulihin mo sila. Paalala ni Chi Tianshu sa kanya. Chi Tianshu, gusto mong mamatay. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Pagkatapos, nakita nila ang isang dambuhalang espada na dumarating. Nagulat ang pangatlong tiyuhin ni Chi Tianshu, naalala niya ang mga kadena at sa halip ay inatake ang mga ito sa napakalaking espada. Bumangon si Lin Feng sa himpapawid habang ang dambuhalang espada ay nakipagsagupaan sa mga mula sa Chiklan. Boom! Isang nakakatakot na banggaan ang tumunog habang hindi na napigilan ng mga kadena ang espada na si Chi. Napakaraming malalakas na cultivator mula sa Janjang naging isang espada at sa gayon, isang pag-atake. Nanginginig ang mga kadena nang muli nilang pinalibutan ang dambuhalang espada. Pagkatapos ay ginamit ng cultivator ang kanyang empty space agility technique upang lumikha ng ilang distansya sa pagitan nila. Slash! Ngunit mabilis na gumapang si Sword Chi sa kalangitan at lumipat patungo sa kanya. Namutla ang kanyang mukha. Place rate. Muling gumalaw ang dambuhalang espada patungo sa ikatlong tiyuhin ni Chi Tianshu. Tatlong cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula kay Janj ay lumipat din patungo sa kanya. Ang bawat atake ng espada ay naglalaman ng nakakatakot na swordy. Kahit na ang isang cultivator ay may malakas na pisikal na katawan, mahihirapan silang harangan ang gayong pag-atake. Ano ang nangyari kay Chiyon? Paano naman ang sky-absorbing picture scroll? Paano nakatakas si Lin Feng mula sa kanila? Alam ni Chi Tianshu na ang sky-absorbing picture scroll ay naglalaman ng layunin ng emperador, kaya hindi dapat magkaroon ng dahilan para matalo. Slash. Hindi napigilan ng mga kadena ang Chi. Dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, mula sa Janj, ay pinagsama upang lumikha ng isa pang malaking espada. Sirain. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Chiklan. Nagpakawala siya ng mga suntok ng broken space sa desperadong pagtatangka na palayasin ng mga ito. Maghiwalay. Kumalat ang dambuhalang espada at muling lumitaw ang malalakas na cultivator mula kay Janj habang naglalabas ng mas maraming sword chi. Hindi. Tinaga ng espada ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chiklan. Tumalsik ang dugo at patay na siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Jian Mo ang mga kadena. Namutla ang mukha ni Chi Tianshu. Ang kanyang tiyuhin, isang mataas na antas ng Zun cultivator, ay patay na. Hindi na siya nakatakas. Lin Feng. Sigaw ni Chi Tianshu, nanlilisik si Lin Feng. Gusto mo pa bang patayin ang pamilya ko? Tanong ni Lin Feng. Kung siya ay dumating ng isang segundo ng huli, ang buong palasyo ay durog na. Ang tatlong bayani ng Chiklan. E ano ngayon? Mamatay. Sigaw ni Lin Feng. Place rate. Si Jian Lingkong at Jian Lingxiao ay naglabas ng kanilang sariling sword chi. Namutla ang mukha ni Chi Tianshu habang ginagamit niya ang kanyang empty space agility technique. Tumalon siya sa isang bakanteng espasyo at muling lumitaw sa ibang lugar, ngunit ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Janj ay masyadong mabilis. Mabilis na pinalibutan muli ng dalawang cultivator si Chi Tianshu at dalawang sword light ang lumipat patungo sa kanya. Boom boom boom. Tumunog ang mga pagsabog at may lumitaw na silhouette ilang metro ang layo. Ha! Si Lin Feng ay namangha. Nagawa ni Chi Tianshu na makatakas. Iyang master, mayroon siyang memory imprint ng emperador. Sabi ni Jian Mo kay Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng. Sa tatlong bayani mula sa Chiklan, sina Chi Tianshu at Chi Tiansheng ang pinakamalakas. Lahat sila ay nasa listahan ng 10 pinakamalakas na batang cultivator ng Bahwang, kaya nagkaroon sila ng potensyal na maging mga emperador. Ngunit pinatay ni Lin Feng si Chi Tiansheng at si Chi Tianshu ang huling iniwan ng Chiklan, kaya hindi nila kayang mawala din siya. Munting Feng. Sigaw ni Lin Hai, na umangat sa hangin. Nang makita ni Lin Hai na ligtas at maayos si Lin Feng, medyo kumalma siya. Nakita niya ang kanyang anak na lumipad sa siyam na madilim na ulap sa kalangitan, kaya natakot siya sa pinakamasama. Tatay, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa kanyang ama. Si Lin Feng ay higit na nag-aalala sa mga emperador na iyon kaysa sa kanyang sarili, ngunit ang hindi alam ni Lin Feng ay ang mga emperador na bumalik sa lalawigan ng Bahwang ay nasugatan ng mga demonyong lakas na naninira sa kanilang katawan, lalo na si Emperor Pang na kaluluwa ay nasugatan.
Gusto niyang i-settle ang score kay Emperor Lei at sa Great Ape Emperor dahil sa kanyang opinyon, kulang pa ang naitulong nila. Dahil sa nangyari sa Zuyu, ang lalawigan ng Bahwang ay hindi natahimik. May mga digmaan na nagaganap sa lahat ng dako. Dagdag pa sa mga salungatan sa pagitan ng Chiclan, Tianlong Divine Castle, ang Sunset Pavilion at Tiantai, alam ng mga tao mula sa lalawigan ng Bahwang na ang hinaharap ay nagtataglay ng maraming kaguluhang tubig. Si Zuyu lamang ang unang larangan ng digmaan ng mga emperador. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1277, ang ugat ng dragon. Sa Tiantai, sa kalangitan sa itaas ng kalangitan, dalawang tao ang nakaupo sa mga upo ang kahoy, na tinatamasa ang katahimikan at katahimikan sa kanilang paligid. Lalong nagiging magulo ang sitwasyon sa lalawigan ng Bahwang. Iyan ay isang magandang bagay para sa amin. Mahinahong sabi ng isa sa kanila na nakangiti sa isa. Ang matandang iyon ay si Emperor Yu. Hindi ka dapat matuwa sa kasawian ng mga tao, sa palagay mo kaya talagang sakupin ng Tiantai ang buong probinsya ng mag-isa. Natatawang tanong ni Emperor Yu. Tianlong Divine Castle, ang Sunset Pavilion, ang Imperial Assassin Union, lahat sila ay malakas sa kanilang sarili. At wala kami sa Zuyu sa pagkakataong ito, kaya hindi magiging madali ang pagsali. Nakangiting sabi ng katabi ni Emperor Yu. Huwag kalimutan na ang pagpupulong ng mga emperador ay malapit nang magaganap. Bukod pa rito, ang tanging mga henyo na tumataas ay si Tiantai. Hao Qinglin, Rou Exi, Qi Er, Lin Feng, Qiu Yuzin, asawa ni Lin Feng, Meng Qing. Ang lahat ng mga taong iyon ay may potensyal na maging mga emperador. Hindi man kasing lakas natin ang ibang malalakas na grupo, marami rin silang henyo. Hindi rin natin kilala lahat ng makapangyarihan at mahuhusay nilang cultivator, baka hindi pa nagpapakita ang iba sa kanila. Halimbawa, maaaring may ilang mga henyo na pumasok sa layer ng Zunchi bago magsimula ang kaganapan sa Fortune City, kaya hindi sila pumunta. Sa totoo lang, baka may mga hindi kapani-paniwalang cultivator na hindi natin alam tungkol dito, ngunit sigurado ako na magpapakita sila sa lalong madaling panahon. At saka, hindi ba ganoon din si Tiantai? Nagkatinginan ang dalawang tao at nagtawanan. Nagsisimula ang isang hindi kapani-paniwalang panahon sa lalawigan ng Bahwang. Ang nangyari sa Zuyu ay nagpabilis lamang sa proseso. Mula ngayon, ang lalawigan ng Bahwang ay magiging isang larangan ng digmaan. Habang ang dalawang taong iyon ay nag-uusap at nagpapahinga, maraming Tian at Zun level cultivator ang gustong gumamit ng Tianshu teleportation portal para pumunta sa dalawang maliliit na mundo. Parehong marahil ay may hindi kapani-paniwalang mga kayamanan, pagkatapos ng lahat. Ang mga maimpluwensyang grupo ng imperial ay hindi lamang ang nagpadala ng mga tao. Ang iba pang maimpluwensyang grupo mula sa maliliit na mundo ng Bahwang ay nagpadala rin ng kanilang mga tao. Kahit na wala silang anumang kayamanan, ang makita ang maliliit na mundo ni Empress Shi at ng Netherworld Demon Emperor ay isang magandang pagkakataon. Ang Wen clan ay nakaharap sa buong probinsya ngayon na lahat ay gustong gumamit ng Tianshu teleportation portal. Hindi na ma-turn off ng Wen clan dahil kung gagawin nila, mas marami silang kalaban. Ang mga tao ni Zuyu ay nasanay na dito. Nakita na nila ang Netherworld Demon Emperor, narinig nila ang Nine Netherworld's Demonic Song, ano pa ba ang mas nakakatakot sa mga bagay na iyon? Si Lin Feng ay nasa paligid ng Yangzhou City. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa bulubundukin ng Yunhai dahil ang maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor ay nakarating na sa gilid ng Yangzhou City. Nakapaligid ito sa maliit na mundo ni Empress Shi. Young Master, siguro ito ay isang magandang bagay para kay Zuyu. Mula ngayon, tayo ay magiging mas malakas at mas mayaman salamat sa dalawang maliliit na mundong iyon. Sabi ni Jian Mo kay Lin Feng nang makita niyang mukhang nag-iisip. Naiintindihan niya ang iniisip ni Lin Feng. Nanatiling tahimik si Lin Feng at ngumiti. Tama ka, mabuti na lang para kay Zuyu na hindi ako masyadong bukas ang isipan. Para bang umaasa ako na si Zuyu ay mananatiling maliit at mapayapang bansa magpakailanman, ngunit iyon ba ang gusto nila? Hindi na kailangang sundan pa ako. Kung kailangan kita, babaliin ko ulit ang anteng-anteng ng espada. Sabi ni Lin Feng. Tapos, umalis na siya. Si Jian Mo at ang iba ay hindi pinabulaanan ang mga salita ni Lin Feng. Ang kanilang Young Master ay espada ng kanilang ninuno, hindi sila gaanong nag-aalala sa kanya. Sa anumang kaso ng tunay na panganib, ang espada ng kanilang ninuno ay maaaring lumitaw at lumaban. Pumunta si Lin Feng sa maliit na mundo, ngunit binago ang kanyang mukha at si Qi. Hinahabol siya ni Tianlong Divine Castle at ng Chiclan, kaya hindi maginhawa ang paggawa ng mga normal na bagay habang hinahabol. Ngunit, maaari rin siyang lumabas bilang Black Mage paminsan-minsan. Lumakad si Lin Feng sa maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor. Walang nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanya. Katatapos lang niyang makapasok sa ikawalong layer ng Tianqi, kaya sa maliit na mundong iyon, siya ay tinuturing na medyo mahina. Siyempre, kahit na maraming malalakas na cultivator doon, ang maliit na mundo ay napakalaki na may sapat na espasyo para sa lahat. Kahit pasulyap sa paligid, mahirap makakita ng kahit sino. Ang mga Zun cultivator ay minsan ay tumatakbong mag-isa sa kalangitan at pagkatapos ay bumababa upang magnakaw ng mga bagay mula sa mas mahihinang mga tao. Isang bangkay. Dumating si Lin Feng sa isang bulubundukin sa maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor.
May napakaitim na nabubulok na chi na nagmumula sa parang demonyong bundok. May nakitang bangkay si Lin Feng doon. Nakaupo ito, itim ang mga buto. Hindi lang isa, nagulat si Lin Feng nang makita ang ilang bangkay. Marahil ang mga taong iyon ay mga disipulo ng Netherworld Demon Emperor. Ang itim na bundok na iyon ay marahil ang lugar kung saan sila nagsasanay noon. Maraming tao ang naghahanap ng kayamanan dito. Isip ni Lin Feng. Mayroong higit sa ilang mga silhouette sa paligid, kabilang ang isang batang babae sa asul na damit. Ang kanyang cultivation level ay mababa pa, siya ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi. Naramdaman niya na nakatingin sa kanya si Lin Feng, kaya lumingon siya. Tumiti si Lin Feng pabalik sa kanya. Biglang nagulat si Lin Feng dahil napagtanto niyang kilala niya ang babaeng iyon. Nakapagtataka, isa siya sa 10 pinakamalakas na batang cultivator mula sa Dragon Mountain Empire. Qing Mengzin. Mister, bakit mo tinitingnan ng isang batang katulad ko? Nakangiting sabi ni Qing Mengzin nang makita niyang nakangiti sa kanya si Lin Feng. Mister, tumawa si Lin Feng. Noong mga araw, matalik na magkaibigan sina Qing Mengzin at Lin Feng. Magkasama pa nga silang sumali sa Great Competition ni Zuyu, ngunit ngayon ay tinatawag na niya itong Mister. Qing Mengzin at ikaw pareho kayong taga Dragon Mountain, siguro kung may balita ang Dragon Mountain tungkol sa Yuyu. Isip ni Lin Feng. Sinabi niya. Nakakakita ng isang maliit na batang babae na naghahanap ng mga kayamanan sa mga bangkay, medyo hindi karaniwan. Mister, kahit na mas mataas ang cultivation level mo kaysa sa akin, mukhang hindi ka pa ganoon katanda. Bakit mo ako tinatawag na maliit na babae? Sabi ni Qing Mengzin. At saka mister, alam mo naman siguro ang nangyayari dito. Maraming malalakas na cultivator dito, kaya ang mga cultivator na tulad namin ay maaari lamang manatili sa isang tabi upang manghuli ng mga kayamanan dahil ang aming antas ng pagtatanim ay masyadong mababa. Lumakad si Lin Feng patungo kay Qing Mengzin at sinabing, ganun ba? Napangiti siya at sinabing, well, napansin mo rin siguro yun, di ba? Napansin kong ano. Sinasadya ni Lin Feng na nakakatawa. Hindi niya akalain na may alam siya. Ginoo, iniisip ko na ang demonyong emperador na lumitaw ay maaaring nagsasanay sa paglilinang sa hanay ng kabundukan. Sabi ni Qing Mengzin. Bakit? Tanong ni Lin Feng. Sumama ka sa akin, mister. Sabi ni Qing Mengzin na umangat sa ere. Sinundan siya ni Lin Feng. Mister, tumingin ka doon sa abot tanaw, ngunit huwag tumingin sa puting mundo, tingnan mo ang kadiliman. Sabi ni Qing Mengzin na nakaturo sa malayong lugar. Tiningnan lang ni Lin Feng ang maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor, hindi niya tiningnan ang maliit na mundo ni Empress Shi. Sa kanya napagtanto na may isang uri ng itim na demonyong dragon sa di kalayuan na hawak ang maliit na mundo ni Empress Shi sa mga bisig nito. Mister, hindi ba ugat ng dragon yan? Nakangiting tanong ni Qing Mengzin. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Napakaraming malalakas na cultivator doon, hindi akalain ni Lin Feng na ang isang mahinang cultivator tulad ni Qing Mengzin ay makakatuklas ng isang bagay na hindi kapanipaniwala tulad ng ugat ng dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1278, walang hanggang labanan. Dahil dragon vein ito, dapat mayroong hindi kapanipaniwalang chi doon. Bulong ni Lin Feng. Marami pang mga bangkay sa direksyon na iyon. Nandoon ang ulo ng dragon. Sabi ni Qing Mengzin na nakaturo sa abot tanaw. Ang ulo ng dambuhalang dragon ay hindi malayo sa buntot nito dahil nakapalibot ito sa maliit na mundo ni Empress Shi. Kakaiba ang maliit na mundo. Ang mga maliliit na mundo ay palaging medyo kakaiba. Isip ni Lin Feng. Nagsimula siyang maglakad patungo sa hangganan sa pagitan ng dalawang maliliit na mundo. May nakita si Lin Feng na parang ngipin ng higanteng dragon at humihinga ito. Dumating si Lin Feng malapit sa bibig at tumingin sa loob. Itim ito sa loob at naglalaman ito ng nakakatakot na evil chi. Siguro ang demonyong emperador ay nagsasanay talaga dito. Kaya lang kapag pumupunta ang mga tao dito, natatakot sila na baka masira ng demonyong chi ang kanilang mga katawan. Sabi ni Lin Feng. Napangiti si Qing Mengzin at sinabing, maaari akong pumasok. Masyado akong mahina. Papasok na ako sa loob. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay pinasok niya ang bibig ng dragon. Malalim ang bibig. Naglakad sandali si Lin Feng bago nakarating sa isang malaking patag na puno ng mga demonyong enerhiya. Ito ay isang demonyong lupain. Isip ni Lin Feng. Malawak ang lugar na iyon at kahit madilim ay kitang-kita niya ang lahat. Bawat pulgada ay puno ng mga demonyong enerhiya. Ang kanyang makajos na kamalayan ay hindi man lang masiyasat ang lahat dahil ito ay sobra. Isang kuweba ng totoong demonyong emperador. Isip ni Lin Feng. Mayroong maraming matayog na puno na mahalagang kayamanan para sa sinumang nagsasanay ng paglilinang ng demonyo. Iyon ay mga puno ng demonyong body. Tulad noon sa Death Valley, sa tabi ng 3 buhay na demonyong emperador, ngunit ang 3 buhay na demonyong emperador ay nabuklod. Ito ay isang tunay na lugar ng paglilinang para sa isang demonyong emperador. Ang bawat puno ng demonyong body ay may kakilakilabot na lakas at naglalaman ng hindi kapanipaniwalang lakas ng demonyo. Parang ang pagtingin lang sa mga punong iyon ay sapat na para maging demonyo ka. Isip ni Lin Feng. Kinukuha ko ang mga puno ng body at mga prutas ng body. Pagkatapos ay inilagay ni Lin Feng ang mga ito sa kanyang singsing.
Maraming mga tao ang nangangaso ng mga kayamanan, ang iba ay kukuha ng mga iyon kung hindi niya gagawin. Sa sobrang bilis, kinuha niya lahat at isang huling puno na lang ang natira at napakalaki. Imposibleng makita ang tuktok ng punong iyon mula sa lupa. May mga naglalakihang prutas ng body dito. Ang puno ng body na iyon lamang ay maaring mabaliw sa isang sekta. Isip ni Linfang. Naglakad siya pasulong at parang masusuffocate siya sa panggigipit nito. Yung chi na yun parang lalamunan siya. Ha? Sa sandaling iyon, nakaramdam si Linfang ng lakas na pumipigil sa kanya sa pag-usad, na parang pumasok siya sa isang ipinagbabawal na lugar. Inilabas ni Linfang ang sarili niyang lakas ng demonyo sa kanyang mga kamay. Sa kanila, nagawa niyang sirain ang mga lakas na pumihil sa kanya sa pagsulong. Tapos nagpatuloy siya sa paglalakad. Ano yan? Kumunat ang noo ni Linfang. Sa paanan ng puno ay may dalawang silhouette. Hindi sila naglalabas ng anumang chi, ngunit ang kanilang mga demonyong enerhiya ay nagpalunok kay Linfang. Ang Netherworld Demon Emperor. Lumapit si Linfang sa puno at napagtanto na isa sa mga taong nakaupo sa ibaba ng puno ay ang Netherworld Demon Emperor, ang kumanta ng kanta. Nandoon pa rin ang Netherworld Demon Emperor, kung gayon sino ang ibang tao. Ang kaaway ng Netherworld Demon Emperor. Isip ni Linfang. May nakaharap sa Netherworld Demon Emperor habang naka-cross-leg. Ito ay isa pang Demon Cultivator, ngunit siya ay mukhang medyo kalmado. Actually, wala sa kanila ang mukhang natakot. Sino ang Demon Cultivator na iyon na nang ahas na harapin ang Netherworld Demon Emperor? Isip ni Linfang. Ang demonyo bang nagtatak sa dakilang emperador na kayang kontrolin ang mga demonyong emperador? Biz. Isang nakakatakot na chi ang bumulwak at ang dalawang cultivator ay bumangon sa hangin at tumabi. Puno ng demon body. Naglakad si Linfang patungo sa puno ng demon body. Binitiwan niya ang isang dambuhalang kamay ng demonyo at hinawakan ang puno ng demon body. Bumangon ka, galit na sigaw ni Linfang. Nayanig ang lupa habang nakapalibot ang nakakatakot na mga demonyong enerhiya sa katawan ni Linfang. Paano siya madaling sumuko? Alam ni Linfang na ang dalawang silhouette na nakita niya ay hindi totoo, ang mga ito ay mga aparisyon lamang, mga bakas ng natitirang layunin. Marahil sila ay isang aparisyon ng kung ano ang nangyari sa nakaraan. Bumangon ka, sigaw ni Linfang sa makahayop. Patuloy ang pagyanig ng lupa bago sa wakas, naramdaman niyang bahagyang tumataas ang puno. Boom! Isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin habang nagawa ni Linfang na itaas ang puno ng demon body sa hangin. Inilagay niya ang puno sa kanyang singsing at tumingin sa langit. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin. Gusto niyang makita kung sino ang nang-ahas na harapin ang Netherworld Demon Emperor. Sa labas, nakita ni Qing Mengzin ang dalawang demonyong lumabas. Ang isa sa kanila ay tiyak na ang Netherworld Demon Emperor. Patay na ba siya? Isip ni Qing Mengzin nang makita niya ang mga demonyo. Gayunpaman, may ibang lumabas. Pagkatapos ay sumigaw si Qing Mengzin. Ginoo. Tumiti si Linfang sa kanya at tumango, pagkatapos ay tumingin siya sa abot tanaw. Nakatitig pa rin ang dalawang demonyo sa isa't isa, ang kanilang mga demonyong kasuotan ay lumilipad sa hangin. Sa ibang lugar sa maliit na mundo, napansin niyon ng maraming tao, kaya't sila ay lumapit. Nagbalik na ang Netherworld Demon Emperor. Iyon ang layunin ng labanan. Naisip ng maraming tao na humihingal sa pagkamangha. Dalawang tao ang nag-away dito at pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nagkalat. Sino yan? Nagtataka ang ilang tao nang makita nila ang taong nakaharap sa Netherworld Demon Emperor. Ang kanyang chi ay hindi mas mahina kaysa sa chi ng Netherworld Demon Emperor. Ano ang kanilang mga antas ng pagtatanim? Tumingin si Linfang sa dalawang silhouette sa kalangitan, ang sarili niyang demonyong chi ay patuloy na gumugulong sa alon, na parang hindi na niya makontrol ang kanyang demonyong chi. Nagulat si Qing Mengzin at napaatras. Si Linfang ay nakalusot pa lamang sa ikawalong layer ng Tian Chi at maaari pa ring tumayo doon, gaano kalakas. Kahit na ang ilang Zun Cultivator ay hindi nakayanan ang mga enerhiyang iyon. Ngunit hindi pinansin ni Linfang ang sinuman. Sa walang hanggan ang pinakamahusay na emperador, ang tunay na katawan ng demonyong emperador. Sabi ng boses na tumatatak sa isipan ng mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1279, ang Demogorgon Siriatin Symphony. Dead body curse ang demonyong emperador. Sa tuwing naririnig ni Linfang ang pangalang iyon, nanginginig siya. Bumalik sa palasyo ng Jade Emperor, ang Jade Emperor ay gumawa ng mga estatwa para sa tatlong emperador at isang dakilang emperador na naglalaman ng ilan sa kanilang layunin. Gayunpaman, ang Jade Emperor ay umasa sa kanyang sariling layunin na gawin ng mga estatwa, kaya ang layunin ng mga estatwa ay hindi tunay. Walang hanggang demonyong emperador, nagulat siya sa buong kontinente. May mga dumaong doon at tumingin sa mga demonyo na unti-unting lumalabo. Lumitaw ang mga itim na ulap, tila kinakanta ng Netherworld Demon Emperor ang kanyang 9 Netherworlds Demonic Song na pagkatapos ay naging 9 na tubig ng Netherworld at lumipat patungo sa demonyong emperador. Ang 9 na tubig sa Netherworld ay mabilis na naging lawa, gayunpaman, lumitaw ang mga demonyo sa paligid ng demonyong emperador. 18 demonyong general. Nakilala ng karamihan kung ano sila. Nakakakilabot na mga nilalang. Sino ang makakalaban sa gayong demonyong hukbo? Ang Demogorgon Siriatin Symphony.
Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay nanginginig pa. Iyon ang maalamat na Demogorgon Seriatim Symphony, isa pa sa 9 na kanta ng demonyo. Ang Demogorgon Seriatim Symphony ay nagbibigay daan sa mga cultivator na ikayatin ang mga general ng demonyo na lumaban sa kanilang panig. Ang 9 na kanta ay maaaring mga bawal na kanta, ngunit ang mga ito ay napakalakas. Ang 9 Netherworld's Demonic Song ay ginagamit upang kontrolin ang mga tao, habang ang Demogorgon Seriatim Symphony ay ginagamit upang manghikayat ng mga demonyo. Sabi ng isang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Kinokontrol din ng Demon Emperor ang isa sa 9 na kanta. Bulong ni Linfang. Ang aparisyon sa langit ay unti-unting naglaho at naglaho. Nabigo si Linfang. Ito ay isang aparisyon mula sa nakaraan, kaya kailangan itong maglaho sa isang punto. Ngunit gayunpaman, gusto niyang makita ang labanan sa pagitan ng Netherworld Demon Emperor at ng Demon Emperor. Lahat ng iba ay mukhang bigo, hindi lang si Linfang. Ngunit ang kanilang pagkabigo ay napalitan ng pananabik habang nakatingin sila sa pugad ng mga demonyo. Lumabas sila doon. Mabilis na tumakbo ang karamihan sa madilim na kuweba. Alam ni Linfang na mahahanap ng mga tao ang lugar na iyon sa isang punto, sa kabutihang palad, nakuha na niya ang lahat ng puno ng body. Papasok ka rin ba? Tanong ni Linfang nang makita niyang sinusundan ni Qing Mengzin ang iba pang mga cultivator. Oo, nangunguna ang ibang tao, kaya hindi ganoon kadelikado sa loob. Nakangiting sabi ni Qing Mengzin. Tumiti pabalik si Linfang. Minsan, ang mga tao ay may mga simpleng pananaw, ngunit isa rin itong lohikal na conclusion. May problema ba, mister? Tanong ni Qing Mengzin na mukhang walang muwang. Nagtataka siya kung kumusta na si Lan Zhao. Wala lang, tara na, sabi ni Linfang na muling pumasok sa kuweba. Nagpatuloy ang mga tao sa paglalakad pasulong. Ang ilang mga tao ay naglabas ng kanilang makadyos na kamalayan, ngunit hindi makita ang lahat dahil sa laki ng kuweba. May Demon Palace Hall, sabi ng isang tao. Isang malademonyong bulwagan ng palasyo ang lumitaw sa kanilang mga larangan ng pangitain. May prayer mat na may silhouette, ang silhouette ng Netherworld Demon Emperor. Isa rin itong aparisyon. Isa pang aparisyon. Naisip ng karamihan. Hindi nila maisip kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang dakilang emperador. Boom! Isang demonyong liwanag ang dumiretso sa utak ng isang tao. Ang taong iyon ay agad na natulala, ang kanilang katawan ay naging itim at naging isang estatwa. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. May ibang tao na kinakalawang ng mga demonyong ilaw, ang kanyang chi ay nagiging demonyo. Hindi niya napigilan, sa wakas ay napuno ng demonyong chi ang kanyang katawan at siya ay sumabog. May sumigaw na tumalikod at tumakbo palayo. Hindi pa nakakapasok ng ilang hakbang ang taong iyon sa loob ng bulwagan ng palasyo. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay biglang naging malamig dahil siya ay naging isang demonyong alipin. Mamatay! Sigaw ng taong iyon habang hinahagis ang sarili sa mga tao sa labas ng bulwagan ng palasyo. Nagsanib kamay ang ilang tao para salakayin at tayin siya. Dumating din sina Linfang at Qing Mengzin, ngunit nanatili sila sa likod ng karamihan. Ang mga tao sa harap nila ay halos lahat ng mga Zun cultivator. Nakakatakot ang mga demonyong ilaw na iyon. Sabi ni Qing Mengzin. May nakarinig kay Qing Mengzin at tumingin sa kanya ng malamig na paraan. Tap-tap. Bumalik si Qing Mengzin na parang may napagtanto siya. Halika dito. Sabi ng isang Zun cultivator kay Qing Mengzin. Mister, paano kita matutulungan? Tanong ni Qing Mengzin, natulala sa takot. Punta ka dito. Sabi ng taong iyon habang pinakawalan si Qing na nakapalibot sa katawan ni Qing Mengzin. Namutla ang mukha ni Qing Mengzin, malamang na gusto siyang patayin ng taong iyon. Pumunta si Linfang sa kanyang harapan at si Qing Mengzin ay biglang nakaramdam ng mas ligtas. Kung gusto mong pumasok, ikaw na lang ang pumasok. Hindi na kailangang subukan at itulak ang ibang tao sa loob. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang cultivator ay ngumiti sa malamig na paraan. Isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi ang nang ahas na makipag-usap sa isang Zun cultivator sa ganoong paraan, pumunta ka rin dito. Boom! Humakbang si Linfang at naglabas ng mga lakas ng pagmumura. Sumpa lakas. Nagulat saglit ang taong iyon. Lalala. Nakipagkamay ang taong iyon nang lumitaw ang isang makapal at malakas na puno at sumisigaw patungo kay Linfang. Uri ng kahoy, ang taong iyon ay dapat magkaroon ng espiritu ng halaman. Kumuha si Linfang ng isang anteng-anteng at inilagay ito sa hangin sa harap niya. Sumpa. Sabi ni Linfang sa malalim na boses. Sa isang iglap, pinalibutan ni Qi ang puno at sinimulan itong kaagnasan. Amulet cursing technique. Bumalik. Sabi ni Linfang. Tumalikod ang puno at pumunta sa may-ari nito, na ngayon ay mukhang nagulat. Para ka lang langgam na sinusubukang yugyog ng puno. Sabi ng cultivator. Nakipagkamay siya at naglabas ng mga enerhiya, ngunit sa lugar na iyon, mahirap magpakawala ng malalakas na pag-atake habang tinatanggal ang mga demonyong enerhiya. Ngunit, marahil ay sapat na iyon para mapilayan ang paglilinang ng isang antas ng tiyan na cultivator. Cursing spell, gulp. Ang lakas ng pagmumura ay lumipat patungo sa kaaway ni Linfang. Ang puno ng kalaban ay naging alikabok at ang mukha ng kalaban ay parang kakaiba habang ang lakas ng pagsumpa ay kinakain na ngayon ang kanyang katawan. Mamatay.
Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang kaluluwa ay isinumpa ngayon. Bigla siyang nagmukhang matanda na, ang kanyang mukha ay namutla, siya ay umiiyak ng malungkot. Tapos, nag-collapse siya. Kakaiba at misteryosong lakas. Kapag nasumpa, halos hindi na sila makakalaban. Isip ni Lin Feng. Kahit na iyon ay isang mababang antas ng Zone Cultivator, ang kanyang cultivation level ay mas mataas pa rin kaysa kay Lin Feng. Patay na siya. Naisip ng karamihan, nagulat sila at nakatingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Bumangon ka, sabi ni Lin Feng. Biglang bumangon muli ang katawan ng taong iyon. Nagulat muli ang karamihan, patay na siya, ngunit hindi iyon sapat para kay Lin Feng, isumpa niya ang kanyang kaluluwa at espiritu. Ayon sa mga alamat, ang malalakas na cultivator na gumamit ng itim na mahika ay maaaring bumangon sa mga hukbo ng mga patay at lumaban sa kanilang panig. Mukhang posible talaga. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1280, parami ng parami ang matinding demon eyes. Maaari siyang gumamit ng mga patay na espiritu. Naisip ng karamihan. Dalawang salita ang pumasok sa isip nila nang tumingin sila kay Lin Feng. Black Mage. Ang mga henyo ay tumataas at isang itim na salamangkero ay lumitaw. Bukod pa rito, mataas ang kanyang cultivation level, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Nakapasok pa lang siya sa ikawalong layer ng TNG at kayanan niyang talunin ang mga Zone Cultivator. Si Qing Mengzin ay namangha. Madaling napatay ni Lin Feng ang isang Zone Cultivator. Salamat. Bulong ni Qing Mengzin. Kung wala si Lin Feng, namatay na siya. Tumango si Lin Feng at sinabi sa kanya, gamit ang telepathy. Huwag kang lalapit sa mga taong iyon, lumayo ka lang at obserbahan. Ang patay na Zone Cultivator ay dahan-daang pumasok sa bulwagan ng palasyo at lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi na masama, hindi na natin kailangang ipagsapalaran ang ating buhay. Naisip ng karamihan. Maraming tao ang nag-isip na pilitin ng isang tao na pumasok, isang mas mahinang cultivator, ngunit dahil naroon ang itim na salamangkero, hindi na nila kailangan pang gawin iyon. Hindi siya inatake. Naisip ng karamihan, nakatingin sa bangkay. Nakakatakot na demonyo ang layunin. Isip ni Lin Feng. Itinaas ng bangkay ang kanyang ulo at tumingin sa mga dingding. Mayroong maraming mga pattern at lahat ng mga guhit na iyon ay mula sa Netherworld Demon Emperor. Gayunpaman, ang bawat larawan ay naglalaman ng ibang layunin. Kung hindi ko ginamit ang patay na katawan, hindi ko kakayanin ang gayong nakakatakot na demonyo, kahit na ako mismo ang nagsasanay ng mga kasanayan sa demonyo. Isip ni Lin Feng. Nagdilim na ang kanyang mga mata, parang nagsisimula na siyang ubusin ng demonyo. Ang hangarin ng Netherworld Demon Emperor ay nakaukit sa mga pader na iyon, namatay sila dahil hindi nila kinaya ang kanyang layunin. Kaya kapag nasa loob na, pinakamainam na huwag tumingin sa mga pattern at huwag ding gamitin ang iyong makajos na kamalayan upang suriin ang silid. Mahinahong sabi ni Lin Feng nang makita niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Kung hindi natin ginagamit ang ating mga mata upang pag-aralan ang mga ito at kung hindi natin pag-aaralan ang mga enerhiya, paano tayo papasok? Bulong ng maraming tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na cultivator ang pumasok sa bulwagan ng palasyo. Ito ay isang malakas na Zone Cultivator na nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit nakatingin lamang sa kanyang harapan. Tuluyan na rin niyang hinarang ang kanyang makajos na kamalayan. Tama ang Black Mage, ayos lang ako. Pagkatapos ay sinundan siya ng mga tao sa loob ng bulwagan ng palasyo at ganoon din ang ginawa. Mister, hindi ka ba papasok? Tanong ni Qing Mengzin kay Lin Feng. Ang aking antas ng paglilinang ay masyadong mababa, hindi ako maglakas loob. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Manatili man siya sa bakanan ng silid ay kapareho ng pag-eensayo sa loob ng silid. Sa loob ng bulwagan ng palasyo, ang bangkay ay nagmamasid sa isang pattern sa partikular at ginagamit ni Lin Feng ang mga mata ng bangkay na iyon upang pag-aralan ang mga pattern. Sa kanyang utak, sa kanyang itim na mga mata, lumitaw ang isang demonyo na naglalabas ng hindi kapani-paniwalang lakas. Boom! Tumingin si Qing Mengzin sa mga malademonyong mata na iyon at nanginginig. Tumalikod siya at pumikit, hindi na siya nang ahas na tumingin muli sa mga mata ni Lin Feng. Nakakatakot. Isip ni Qing Mengzin. Sa Dragon Mountain, para siyang palaka sa balon. Siya ay kabilang sa ilan sa mga pinakanamumukuntingjing mga batang cultivator mula sa imperyo, ni hindi niya magawang tingnan ng mga ito sa mga mata. Si Lin Feng ay mayroon ng hibla ng kaluluwa ng Netherworld Demon Emperor sa kanya. Pakiramdam niya ay may dalawang demonyong nag-aaway sa kanyang mga mata, ang dati niyang hangarin ay unti-unting naaabsorb ng bago, na noon ay nagiging sariling demonyo. Automatikong bumukas ang sarili ng Celestial Book Spirit ni Lin Feng. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at lumitaw sa kanyang mapanglo na mundo, lumitaw ang mga marka ng kaliwanagan at damaloy ang mga enerhiya sa loob. Dalawang uri ng chi ang nagsimulang mag-away, ang kanyang mga demonyong enerhiya ay patuloy na umiikot at nagbabago, sa wakas, sila ay dahan-daang nagsama-sama. Sa labas ng kanyang espiritu, ang kanyang tunay na katawan ay napapaligiran din ng mga demonyong enerhiya at ang kanyang mga kasanayan sa demonyo ay automatikong nagbabago. Marami sa mga natitirang Zone Cultivator ang lumayo sa kanya, kung sakali. Hindi ko maintindihan ang isang maliit na bahagi nito, ngunit natutunan ko ang dalawang thread ng demonyong layunin. Isip ni Lin Feng.
Ang bangkay na ginagamit ni Linfang ay nagtaas ng ulo at tumingin sa pattern ng pangalawang demonyong emperador. Nararamdaman ni Linfang ang nakakatakot na malademonyong layunin na tumatagos sa kanyang isipan. Pagkatapos ay magsisimula itong makipaglaban sa iba pang uri ng malademonyong layunin na mayroon na siya. Mas maraming tao ang nagpakita dahil mas maraming tao ang namatay dahil sa kuryosidad. Ang mga naunang pumasok ay hindi sila babalaan dahil ayaw nilang magbahagi ng anumang kayamanan sa iba. Syempre, naroon din ang silhouette ng Netherworld Demon Emperor. Sinubukan ng ilang tao na pag-aralan ito, ngunit agad silang namatay. Masaya si Linfang na pinag-aralan ng bangkay ang ilang mga pattern ng demonyo. Mabagal na lumipas ang oras, may mga sumuko at umalis, pero nandoon pa rin ang bangkay, sa bulwagan ng palasyo. Isang Zun cultivator ang nawalan ng pasensya at tumingin sa patay na katawan na kinokontrol ni Linfang. Nang makita niyang kayang tingnan ng bangkay ang mga pattern sa dingding, nagalit siya at hinampas ito sa ulo. Dahan-daang lumingon ang bangkay at tumingin sa Zun cultivator na iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga demonyong enerhiya. Ang Zun cultivator na iyon ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Binulag siya ng mga lakas na iyon, kaya hindi siya nataranta. Kasabay nito, si Linfang, na nasa labas pa rin ng bulwagan ng palasyo, ay naglabas ng mga itim na demonyong enerhiya na sumalakay sa silid. Mamatay, sabi ni Linfang. Ipinatong ng bangkay ang kanyang mga kamay sa ulo ng taong iyon at dinurog ang kanyang bungo. Kasabay nito, pinakawalan ni Linfang ang mas malademonyong chi sa silid. Maraming tao ang nakatingin sa kanya at nagsimulang manginig, takot na takot. Kahit na ang mga mas malakas kaysa kay Linfang ay hindi makatingin sa kanyang mga mata. Mga mata ng demonyo.